Ayon dito sa mga nakalap na impormasyon ng mga nasa loob ng kampo ng SMC, ito raw Magnolia Chicken Templados ay ready na gumawa ng trade dito sa Northport Batang Pier o kaya naman dito sa Converge Fiber Xers, kung saan ibibitawan na nila itong si Rom De La Rosa at si Jerica Hanmisi. At ang magiging kapalit niyan dito, either kung for example, kung ang yung trade nila ay dito sa Northport Batang Pier, ang magiging kapalit ni De La Rosa at ni Hanmisi ay itong si Joshua Monson at yung first round draft pick ng Northport Batang Pier. Kung dito naman sa Converge Fiber Access sila makikipag-trade, ang makukuha daw nila ay itong si Shawnee Winston. Sa dalawang nabanggit na proposal, mas likely na matuloy yung sa Northport Batang Pier. Dahil itong Converge, magdadalawang isip yan kung pakakawala si Shawnee Winston kung ang kapalit lamang ay si De La Rosa at si Hanmisi. Pero itong Northport Batang Pier, sigurado na papayag naman yan na i-trade itong si Monson at itong na first round draft pick nila kapalit ang mga nabanggit na players. Dahil sa ngayon itong Northport Batang Pier, ang balita ay ito ibebenta na at kinakailangan nila na i-unload yung mga top players nila para bumaba yung presyo at ma-afford ng buyer. Kaya nga ngayon, kung ikaw itong Northport Batang Pier at may pagkakataon ka na i-trade itong si Monson at yung draft pick mo sa Magnolia, sigurado ako na ito ay kanilang gagawin. At hindi naman nakapagtataka na matutuloy talaga yan. Dahil sigurado naman na itong Northport, alam natin farm team yan nitong SMC. Ngayon sa panig ng Magnolia, kung makuha nila si Monson, ang laking bagay nito dahil kinokonsidera ito na isa sa pinakamahusay na two-way players ngayon sa liga. At yan ang dahilan kung bakit siya nababagay dito sa lineup nitong Magnolia. Pwede siyang gawing small forward, pwede rin siyang gawin na shooting guard ni Coach Chito Victolero at big news yan. Samantala naman itong TNT Tropang Giga ay nag-iintay pa ng balita kung ano ba yung naging injury nitong si RR Pogoy. Base dito sa nangyari kagabi, hindi na siya halos nagdaro buong second half. Dahil nagkaroon ng tinatawag, report baka daw hamstring injury pero hindi pa 100% sure kung yan nga ang talagang naging sitwasyon. Kung ano man yan, hindi na nag-take ng risk si Chot Reyes at hindi ito ginamit. At nung bandang huli naman, naging okay din naman yung sitwasyon dito dahil nanalo pa rin itong TNT Tropa. Ngayon, base dito sa nagiging takbo ng mga pangyayari, mukhang ang gagawin daw talaga nitong TNT ay iintayin muna kung sakali na makarecover si Pugoy. Pero baka parang yung kay Junmar Fajardo sa SMB ang mangyayari dito. Limitadong minuto itong si Pugoy sa Game 3 o baka tuluyan ang hindi palaruin. Total, meron naman silang 2-0 advantage dito sa Rain or Shine. Kumbaga, kung hindi naman talaga kakailanganin si Pugoy, hindi nila siguro gagamitin yan. Dahil syempre pinag-iisipan ng TNT, meron naman silang advantage dito at hahayaan na lamang nila na magpahinga itong si RR Pugoy. Kapag syempre naging delikado na kung ba tumabla itong ROS, ayan gagamitin na nila si RR. Pero sa ngayon, nagagawin daw muna nila ay ipapahinga RR Pugoy para masiguro na hindi sila magkakaroon ng problema dito. Ngayon, bukod dito sa pagpapahinga kay RR Pugoy, mukhang ito raw TNT Tropang Giga ay meron pang mga binabalak na mga major moves pagdating dito sa mga trades dahil baka daw pakawala na nila ito si Barkley Ebonia at si Paul Varilla at dalhin ito sa Blackwater Bossing kapalit nitong si Cedric Barefield o kaya naman yung first round draft pick nila. Iyan daw ngayon ang matinding plano nitong TNT Tropang Giga at masisiguro natin na hindi basta-basta yung gagawin nilang adjustment dito dahil seryoso yung gagawing plano ng TNT para naman matiyak talaga na pagdating ng mga susunod na mga games ay magiging mas malakas sila.